Okay, Friday na! Daily episode 3246, 3247, 3248. Ngayon, alamin natin kung ano yung mga vibrations ngayong Friday. At, yun na, di ba? Eto, first card, high patience pa rin. Second card, inventor. And the third one, perseverance. Alam nyo, ano talaga ngayon? Siguro, ang daming struggle sa pangkabuhayan. Kasi, yung lumalabas is more on, ano talaga, paggawa ng mga ideas or paggawa ng additional sources. Para siyang ano talaga, ito kasi, pag lumabas na una yung patience, sinasabi, kailangan mo gumawa or maglagay ng space or vacant location sa buhay mo, sa isipan mo, na hayaan mo muna na dumiskarte ang panahon para sa'yo. At maging confident ka lang na yung mga ganyan, minsan na delays na hinihintay mo, ay may magandang dahilan. Kasi, kahit anong pilit natin, magtrabaho or maghanap ng mauutangan, maghanap ng kung sino bibili, kung meron kang gustong ibenta, kung wala talaga, wala. So, yung middle card naman kasi, inventor. So, kailangan mong mag-isip, no? Kung ano yung mga bagay na kailangan mo lang. Yung mga bagay na hindi pa kailangan, wag mo munang pagtuunan ng pansin. So, ito kasi yung minsan nagbibigay sa'yo ng misconception, confusion, at saka mga bagay-bagay na parang, kasi may tao na impulsive shopper Yung, pag wala pa siyang budget, ang dami niyang gustong bayaran, ang dami niyang gustong pagbigyan, pero pag nandun na yung pera, hindi na niya maaalala yung pang mga binabayaran niya. So ngayon, napagitnaan ito ng perseverance at saka patience. So ibig sabihin nito, yung paghahanap mo ng solusyon or yung pagkakaroon mo ng mga valuable or priorities sa buhay, kailangan mo magkaroon ng matinding perseverance dyan para grabe yung vibrations nito. Ano yung sitwasyon ninyo? Ma-withstand. Ano ba yung ma-withstand sa Tagalog? Basta ma-withstand, bahala na dyan. Yung para bang mapanatili or makayanan ninyo. No? Kasi may mga bagay na parang bibitaw tayo, bibigay tayo. Lalong-lalo na siguro kung ikaw yung tipo ng anak na hindi mo kailanman naranasan na nahirapan ka sa buhay dahil maswerte ka sa magulang mo na sila nagtatrabaho para sa'yo. May mga bagay na kahit hindi mo hilingin, binibigay ng magulang mo. At saka, yung iba kasi maswerte, may katulong sa bahay, may helper, may tagaluto, may hardinero, may etc. So, kung ikaw yung tipo ng anak na bigla mong isa sa magulang mo, no, na wala, or dalawa sila, wala na sa buhay mo, bigla ka kasing babagsak Yun yung hindi mo ma-imagine na parang sasabihin mo agad na hindi ka handa, di ba? Yung ewan ko kung paano express yun, pero sa side ko kasi mama ko lang ang nandito sa amin, wala na yung papa ko, pero hindi naman ganun yung impact na kasi nung umalis na yung papa namin sa buhay namin, namatay siya, matured na kami lahat. Meron kasi ibang mga anak na bigla silang nawalan ng magulang dahil sa aksidente. Yung iba namang mga anak, pina-adapt dahil hindi kayang buhayin. Yung iba naman, nandoon sa tiyahin, nagtatrabaho para mapag-aral sila. Iba-iba kasing dahilan yan.
So, kung ikaw yung tipo ng anak na para bang nakadepende ka doon sa magulang mo, or kahit sabihin natin sa mga kapatid mo, parang ang hirap kapag yung breadwinner biglang nawala, na hindi mo alam kung aabot ka sa pagpapasensya, hindi ka makakapag-isip ng tama na dito. Tapos, sa tingin mo, ginagawa mo na ang lahat, pero hindi pa rin siya swak doon sa solusyon na kailangan mo. Kaya siguro yung iba sa ngayon, ang bigat-bigat ng sitwasyon kasi yung mga bagay na dati hindi naman ninyo ito pinoproblema. Dati, ibang tao yung namomroblema para sa ganito, ibang tao yung nagtatrabaho para sa pang-araw-araw, tapos bigla silang nawala, bigla silang nagkasakit na hindi na nila kayang magtrabaho para sa inyo, and then it turns out na nalipat sa'yo yung mga burdens na yan, di ba? Tapos, magtataka ka, bakit hindi agad-agad ibibigay ni God? Alam naman niya na kailangan mo. Kasi sinusukat niya na, kung hanggang saan yung kaya mo, tapos pinipiga yung ideas mo, kung paano mo i-survive yung sarili mo, sa pamamagitan ng pagsisipag, determinasyon, at saka sa kagustuhan mo na din na matuto ka. Kasi wala kang choice. May mga ganong tipo ng tao na wala ka na talagang choice, kundi magsumikap ka sa sarili mo na kailangan may income ka, kailangan may makain ka, kailangan may baon ka papunta sa trabaho. Tapos pag natanggap mo yung sahod mo, dun ka natututo na magtipid ka na kasi wala ka ng sinasandalan na tao. Magtipid ka na kasi yung ibang tao na dating nandyan sa pamamahay nyo, iniiwasan ka na kasi alam na nila na naghihirap ka na, hindi ka na katulad dati na maganda buhay mo. Tapos, yung mga kaibigan mo na akala mo totoo mong kaibigan noon, wala na, hindi mo na sila makikita kasi hindi ka na nila close dahil hindi ka na makakasabay sa gala, hindi ka na makakasabay sa kanila kung saan sila pupunta kasi ikaw, nagkaroon ng biglang twist ang buhay mo. So, siguro sa ngayon, mabuti na rin niya na ginawa ng Diyos na ganito, di ba? Kasi, nagkaroon ng awakening right after pandemic na lahat ng tao, mapamayaman, mahirap, matalino, kahit anong estado, natuto at nagising na sa isang iglap pwedeng bawiin ng Diyos ang lahat ng yaman na meron sila dahil sa pandemya. At lahat ng mayayabang pwedeng masupalpal dahil sa pandemya. And then, nung panahon na hindi tayo na makalabas sa kanya-kanya nating bahay, doon nagsilabasan ang natural na karisma ng bawat isa, natural na ideas ng bawat isa, kung paano sila makahanap ng income kahit nasa loob lang sila ng bahay. Di ba? Nandoon lahat ng alternatives, lahat-lahat na. Yung iba, maswerte kasi they took advantage sa lahat ng technologies na pwede nilang pag-aralan. Yung iba hesitant, no? Yung iba naman talaga ayaw. Ganito talaga ang buhay. So, di ba, ngayon nararanasan natin yung ibang bansa nagkakaroon ng mga matitinding kalamidad, nature calamity, dahil yun sa pang-aabuso sa kalikasan na hindi nila iningatan noon pa. Kasi sa dami ba naman nila ng ambisyon na ganito ganyan, 'di ba? They keep on abusing all the natural resources that God has given. Dapat sana pagyamanin. So, kung gusto ng Pilipinas, no, na manatili tayong safe, ingatan natin ang kalikasan natin. Kasi lalong-lalo na yung mga nasa nature talaga natin, okay? Proceed tayo, special episode.